So, isa pa mga kaloys, itong nahuli nga na tao, okay, dahil sa paglinlang sa NBI kung nasaan si Bato de la Rosa. So, eto po ang video mga kaloys nitong nahuli. So, nagtakipan ng mukha mga kaloys pero meron siyang hint, meron siyang clue kung sino ang nasa likod, okay, ng kanyang panglilinlang. Okay, ito po. Ginamit pangalan ng presidente. Bakit mo ginamit yung pangalan ng presidente? Alam mo ba talaga? Hindi kaya to DDS vlogger? Di ba? Baka siya yung nag-tip na, ay, nandito si Bato. Di ba? Or kita-kita ko na si Bato, pero panlilinlang lang pala. Ako nasa Senator Bato. Did you know talaga? Nag-file na po ako ng affidavit para po dun sa utak may So may malaking tao sa likod. Sino? Yung mastermind? Pwede ba? Government official? sa abogado ko na lang po kayo, sir. Ma'am, magtanong po. Pero government official yun. Takot ka na government official? Hindi naman po higher rank, pero Congressman? Police? Congressman o police? So, police daw ang nasa likod, okay, ng panlilinlang. Kanino ulit under ang PNP? Kay Junvic, di ba? DILG. Kaya nga nagtatanong ako na kung nilinlang ng PNP ang NBI, ano sa tingin mo, magkalaban ba itong si Bato? Si Junvic at saka si Matibag. Ayon sa ating live viewers, 89% nagsabi na oo, magkalaban yan. Or 11% nagsabi na hindi. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Actually mga kaloys, itong si Matibag, okay, ay dating DDS yan. Okay, kaya nga galit na galit ang kampo ng Duterte kay Matibag kasi insider siya eh, tapos naging na-appoint ni BBM bilang NBI director. Itong si Junvic, 'di ba? Halata naman talaga na nasa gitna siya pero more on dun sa side ng Duterte kasi tinitimbang siguro niya 2 years na lang to si BBM. Diba, what if nga ay mamayagpag ulit ang Duterte, maging safe ako or baka kunin akong vice president. Di ba may ambition maging presidente? Sinabi nga niya, di ba, may ambition siya maging presidente. So, dito mga kaloys, itong NBI, di ba, ay under ng DOJ na kung saan ang secretary ay taga Cavite din. So, ibig sabihin nun, the probability is very high na baka itong mga Rimulya ang nag-recommend dito sa current na secretary ng DOJ na kung saan ang NBI ay under. Okay? In-explain ko na sa inyo mga kaloys na bakit ang NBI ngayon ang naghahabol kay Bato, hindi ang PNP. Kasi nga, 'di ba? Baka kinausap ni Junvic ang kanyang kuya na si Boying, "Kuya, ayaw ko makialam dito kay Bato at kasi alam niyo naman, 'di ba, may kami, may past. Okay? May past tayo sa mga Duterte. 'Di ba? Ayaw ko gamitin yung PNP gaya ng paggamit dun sa paghuli kay Kibuloy at kay Duterte. Pero dito kay Bato, 'di ba, parang kayo na lang NBI." Okay? So, dito mga kaloys, para sa akin, mukhang magkalaban nga, okay, itong si Junvic at saka si Matibag. Pero sa aking analysis, okay, hindi. Okay? Hindi po sila magkalaban, kumbaga, para may sisihin yung tao or para paglaruan, 'di ba? Na ay hindi, magturuan yan sila, 'di ba? Tapos walang masisante. Sinong sinong kawawa taong bayan? Kasi nga si Matibag under ng DOJ secretary. 'Di ba? Na may connect sa mga Rimulya. So ibig sabihin nun, nilalaro lang talaga nila ang taong bayan. Ang tanong, mahuli ba talaga nila si Bato de la Rosa? 'Di ba? Tapos nagsabi pa si BBM na ganun pa rin yung trust niya kay Junvic Rimulya. Alalahanin niyo mga kaloys, kung ako si Bato de la Rosa, antayin ko nilang matapos yung term ni BBM. Kung nasa Pinas pa rin ako, hindi nahuli, for sure, malagpasan niya yung kanyang problema. Pero kung maaresto na at mabitbit na sa The Hague, si Bato, for sure, checkmate na siya. Okay? Kumbaga, wala na siyang chance makakalabas. 'Di ba?